tumulong? Kasi parang doon sa hinaba-haba ng time ko sa sped, parang ito yung isa sa mga hinihintay kong mangyari. Na walang gumagalaw. Personally, hindi ko magalaw dati. Dahil wala naman akong money for this. Pero dahil may backing ng kumpanya, and may funds po ang Unilab for this. Yes. Mahuhulog daw po. So kung may pondo yung Unilab for this, mas madaling gumalaw. Opo, but yeah, we have funds for it. Well, primarily funded by UNILAB, but we also rely on funding sources outside. Na kung if there are individuals who will mag-donate, or wala pa naman tayo donate na event, but later on we want to do events to, kasi nga, a lot of it, for example, yung mga volunteers namin, volunteer, of course, at the end of the day, kahit paano gusto mo naman na may kahit pumasahin mo lang, or what, pakain mo man lang sila, mabigyan mo lang na uniform, yung gano'n, may cost din yun eh. Or even the trainings actually cost a lot. Even the use of the rooms, yung mga gano'n. So yun, sinacharge natin sa project. And we need to keep on doing that. Part po ba ito na social responsibility ng Unilab? Well, there are two ways of looking at it. One, it's not, kasi iba pong tingin namin sa CSR. CSR is really siyang short-term eh. Okay. In that sense, it's not, kasi it's a program, it's a project ang tawag, pero it's a program, it's long-term. So where does it fall under? It really is, kumbaga, kasi pag CSR, it's side. It's a side of the business. Okay. So ang ginawa po kasi ng Unilab is, lahat ng mga dati nilang mga tinutulungan, pinagsama-sama under Unilab Foundation. Okay. So, it's actually a major work of Unilab then. Kung gano'n, kasi even the efforts that are put into it and the services that are placed into us. Actually, nagugulat na ako eh. Kasi when I first heard of this, honestly, ang una ko reaction, anong kinalaman ng Unilab sa employment ng PWDs? Yun yung una kong tanong noon. And then, nakitarinig ko kayo sa talk. Mas nakita ko kayo ulit. Ito na tayo ngayon. Lumilinaw unti-unti. It is a big task. Ang tanong ko, What does Unilab get out of it? Actually, yes, bakit? wala. Gusto nyo gumawa ng mabuti. Okay. Na walang gumagawang iba. I mean, honestly, Yes, pag yes. tinanong mo yung mga they're happy. I mean, the board is happy that we're doing it. So it could be any project. When I was asked when to start this, tinanong nila ako, anong pwedeng gawin para sa PWD? Sino po nagtanong? Paano nag-start? Paano nag-start ang project innovation? Well, kasi nga po, they were looking at high need and high neglect. When the foundation was born, kasi po, ang foundation work, ang CSR work, spans 30 years na. 30 years. Kasi Unilab is 70 years already. So for more than 30-40 years, marami na siyang tinutulungan. Okay. Sabog-sabog. Up until mga 20-30 years ago, inorganisyon United Bayanihan Foundation. Okay. United Bayanihan Foundation is mostly started out for its employees, mga senior, yung mga tinutulungan yung mga retirees natin. Later on, they branch out to other seniors na hindi na taga Unilab. Okay. Tapos marami pa rin yung businesses. I mean, yung Unilab as out of businesses under it. Maraming pharma firms ang Unilab. Iba-iba. Lahat sila Unilab. Westmont, Pediatrica, LRI, Terrafarma, lahat yan. Iba-iba yung office, pero lahat yan Unilab. United America Pharmaceuticals, yan, Unilab yan. So lahat po siya, may kanya-kanya din CSR. Yung mga sinusupport ang community, ganyan. Sabi na bakit hindi natin pagsama-samahin lahat? Okay. That's when they put up Unilab Health Foundation. Okay. So, and after that, sabi, bakit ano bang definition ng health? Health. Kasi pag ni-notion na pag-health, medical lang. Hindi naman. So, naging Unilab Foundation siya noong 2011. Tapos, noong 2012, sinabi, sige, what can we do more for the community? So, we started identifying those areas of neglect, which is for the kids' therapeutic play. Kasi yan ang unang-unang project. Dati, sa doctors, yung leadership na. Yun yung pangalawang naging project.
Tapos may isa pang project before na natapos na, kasi natapos na intervention doon. Nagkaroon ng study kung bakit palaging absent ang mga bata sa school. Title ng project, Project Laging Present. Kasi pinag-aaralan ba't sila absent. Napaka-simple. May sakit. Bakit may sakit? Ang sakit lang nila diarrhea. Most of the kids that are absent sa public school because of diarrhea. So anong intervention? Napaka-simple. Hand washing. Cleanliness lang. Hygiene. Yun lang ituturo. So gumawa ng programa doon. Natapos na yun. So na siya. And then doon project inclusion na. So sinabi, sige PWDs, tignan natin. Anong gagawin natin? The story of the operations director before was my classmate. Lasal siya. Lasal kami pareho. Was my classmate before. Sabi niya, Grant, niya na kami autism, di ba? Anong alam mo sa autism? Ito sa full conversation. Kwento ko sa kanya. Sabi, pwede ka pumunta dito. I wasn't looking for work. Pwede pumunta sa Unilab. Kausapin mo yung director ng foundation. Kasi gusto kong gumawa ng project tungkol sa mga special children. Wala naman akong alam. So pinatago ko ito sa conversation. Dialogue. Kwentuhan lang. Tapos tinanong ako, kung gagawa ka para kanino. Sabi ko sa PWD matanda, although anak ko bata pa. Kasi marami na pong early intervention eh. Walang gumagawa ng matanda. Walang para sa matanda. Sabi ko, employment. Kasi sabi ko, wala ng magulang na kagaya ko, paano sila? Pagpatay na ako. Mayroon mapakain ko siya. Paano siya kakain later on? Unfair yun para sa mga kapatid niya kung iaasa ko sa kanila. Kailangan ko tulong siya independent. Trabaho yung school na yun. Sabi ko, kung saan pinapasok. Pero, itatanggap ba sa kanya? And sabi ng director, okay, we have the same thing in mind. Work on it. First thing I did, I went to PMAP. Pumunta ako sa PMAP, People Management Association of the Philippines, asosasyon ng mga HR director, nag-survey ako. Doon ko nalaman nga na hindi lahat nag-hire. Maraming gusto pero hindi nila alam kung anong gagawin. Kung alam lang daw nila. Pero marami pa rin ang sabi, wala akong pakialam kahit may batas. Kasi nga, walang nag-fit. Sinabi rin nila, they were truthful enough to admit it. So sabi, usap kami ng director, sabi ko, paano to? So okay, we have to attack it in a different sense. Rather than aking ganyan, we have to prove that it's good business. Yan, it's legit. And they can actually be hired. They can actually be hired. So we started with the proof points. So for 1 year, isa lang ang hinayang namin. Kasi inaaral namin lahat. Ang experience natin, dino-document namin eh. Tapos nandun yung mga nag-measure lahat. Ang productivity niya, ng gano'n. Tapos, lalabas yung libro, sunod na dinadala ko sa mga kumpanya. O ito, may proof point na ako. Kasi sabi sa akin dati ng ng taga-PMAP, hindi ko nasabihin ko sino ba. Sabi niya sa akin dati, makakita ka ng 30, ng 20 na na-hire, bumalik ka sa akin. Tsaka tayo mag-usap. Nung time na yun, wala akong makita na ang hirap maghanap. Sabi niya, may intellectual disability na 20. Para patunayan mo sa akin na pwede yan. So after a year, nakakita kami. Nagawa yung study. Kasi wala, kita sa kumpanya, hindi na lang dinadala ko. Palintak din yung libro actually. Pero may study kami, ganyan. Kung makita ko yung libro, makita lang makapal. Experience ko, kwento ko na lang yung laman. Turo ko sa inyo kung ano yan. Anong laman, niniwala naman sila. Sa susunod, paano namin gagawin? That's how HR manual came about. Sabi na wala kami policy. Corporate policy, paano ba sila sinosource, saan kukunin, ganyan. Paano sila i-retain, paano sila i-compensate. Lahat naman yan, nasa, kumbaga, pareho lang naman ang compensation siya, tsaka tayo, wala naman pagkakaiba. So sinulat lahat yun. Doon namin nakasama ang McDo, tsaka Jollibee. So umupo sila doon sa discussion na yun. Kung sinasabi niyo ng manual, ano exactly yung manual? It's an HR manual from the different practices. For disabilities. Opo, for higher persons. Sino lang pong may access doon companies? Opo, companies. Actually, mga companies na who partner with us, who ask from us kung gusto lang kopya, to study it, kasi they can get a part of it and implement it, they can get the whole thing and do it. Bahala sila on how it can be useful to them. Basta sabi namin, ito, pwede siyang mangyari. Kasi pwede mo itong i-attach lang, wala kayong so, umupo po ang Jollibee at McDo, nakiupo lang, pero wala pa silang hinahire na. Wala po. Hindi ako... yung LBC, may na-place na ba tayo sa LBC? Nag-place pa lang, imagine, after 2 years. May place pa saan? Sa LBC. Kasi LBC kasama rin sa discussion na yun. Yung HR manager nila, sinasabi lahat ng mga kumpanya kung bakit ayaw nilang i-hire. So
So yun tayo na ina-answer namin. So yun, kumuha ng manual. With that, those two things, and then yung experience namin, then po, tapos dumami na lang dumami. Actually, sa food, matagal po Opo. It took me about 4 years to, unless na-hype pa, like yung naipasok namin sa Chef Tony. But talaga yung Chef Tony's Popcorn at that time, experimental din sila eh. Hinayar nila yung bata ng 2 taon. Tapos bigla nilang tinanggal ng wala lang. Hindi ko nga alam. Kasi email ko, ayaw na ako sagutin. Kasi nung time na yun, nasa meeting lang ako, tapos sabi, tumawag lang siya sa phone sa isang tao doon, sabi, baka meron kayong adult na pwede i-hire. Biglang ina na yung telepono, sabi niya, teacher, meron ka? Sabi ko, meron. Eh di nagkapalitan ng info, pinadala ko yung bata, hinire nila 2 taon. Pag Christmas nga, nag-18,000 siya eh, kasi may overtime. So naka 12,000 siya that time. So nung natanggal, wala, sabi lang sa akin ng bata, wala na po akong work. So bakit? Wala pa, sabi lang, hindi na po i-renew. So gano'n, which is good. It's very good. Isa yun sa mga bata na kita kong kailangan ng pera. Yung iba kasi nag-estudyante, masyado talagang mayaman. Ayaw nila magpa-empleo. Pero ang daming magaling. Actually, yun po ang goal naman namin ngayon. I mean, admittedly, dun mauna namin mga na-hire, may mga kaya. Kasi nga, graduate sila ng magandang school Sped school Kaya nila magbayad ng tuition, natural. Ganun. Pero ngayon po, ang gusto really go to the grassroots na paano natin ito palalawakin ng malayo, marami. Actually, talaga sa mga ako halos nag-o-offer na ako ng libre training sa probinsya minsan na parang ano gusto niyong ituro ko? Kasi para lang may maitalon tayo galing do sa talagang kailangan ng money. Well, beatable yung programang ginagawa ko dati. Basta lang pag public school pinamimigay ko. Kumbaga, sino gusto niyong i-train? I-train ko kayo, i-train niyo sila. Parang ganon. Kasi, pero matagal po mag-train para sa food industry. Kasi production yan, safety yan eh. Yung sa safety and hygiene na lang. Hygiene yan eh. Hindi, pero yung hygiene tsaka yung sanitation, madali kasi ituro. Kahit doon sa mga may autism talagang diling-dili sa basura. Kasi isasala kita ng 1 buwan sa basura eh. Hanggang ayaw mo na. Hanggang ma-realize mo hindi ka naman magkakasakit. Medyo mahirap din, pero doable, highly doable. Highly trainable itong mga tao ito kahit sabihin mong mental age 3, 4, say number 2. And really, I'm glad with what you're doing. Salamat. Kasi nagagawa niyo hindi ko magawa na pinangigigilan ko gawin. Malaking bagay na po ito na dinala niyo po ang inyong mga estudyante. Kasi now that you know, at least in well, alam ko naman na nasa mind niyo na nagpupuntahan sila kasi nga may course na kayong ganito, but it's actually happening. Yung gano'n. Marami rin ako mga nakausap na mga last week na nandun ako sa Inclusive Ed Summit, mga SPED teachers, mostly public schools. They always love to hear stories like ours, yung ganito na parang, totoo na pala nangyayari, hindi lang siya basta kwento-kwento lang. And kaya gusto na papakita ng mga picture kasi ito yung mga totoong tao, gusto nyo, puntahan nyo pa. Para makita nyo sila in action. Lalo na kung yung mga nasa frontline, sa South Star, yung mga nasa branches naka-assign. Of course, pag-office, di naman nila pwedeng istorbohin yung mga yan. Actually, nung nasa Binyag, yun na-listen to you and si Miss si Miss Olim, nung nakikinig ako, parang wala pa sa akin, gusto ko na ulit bumalik sa pagtuturo ng disability. Parang wala pa sa akin, gusto ko na ulit pick upin yung BOC-ED na school at iwan ng Lasal. Miss, di pa namin kaya. Kasi nandun na naman yung call, kasi naglasal ako para magpahinga sandali nakapahinga ako sa kanila. Nandun na naman yung call na, sige na nga, kasi marami nang kakampi. Before I was almost leaving up. Parang pakiramdam ko, tumatanda na ako, sige magpapahinga muna ako. It's been, nagturo ka ng 10 years, walang gusto magpa-empleo, walang gusto mag-empleo. So, nakakapagod. But with this, after listening to you guys, parang sabi ko sa kanya, game na ulit. Simulan na natin ulit. Kasi, doable. It's a good time to be disabled. Sir, baka dun sa mga magulang ng mga high-profile mong estudyante, mga kumpanya na gusto kausapin lang namin. Not necessarily their children na employee nila, but other children. Other children. At least yung efforts nung iba like yung si Zamba Wood. Yeah, si Rachel Harrison. Si Zamba Wood kasi, ang problema ko, nung tinignan ko yung sa kanya, ang high-end, 45,000 a night. Not everybody would have 45,000 to burn. Diba, para lang pumunta ka sa Zamba Woods. Pero maganda yung programang nasa likod. Hindi lang, pinuntahan din namin yung farm ni Olive. So nakaka-excite na, ito na yung mga gusto mong mangyari. Ayan na yung entrepreneurship, ayan na yung employment, bumubukas na. Baka may mga tanong pa kayo? Overwhelmed lang.
pa sila na ano. Actually, resume. Resume. Kasi para makita namin kung ano rin yung... Kung ano meron. Kung ano meron, kung ano kaya, sarap ka nilagay. Yung gano'n. We have a volunteer portal. Doon pa dinadaan ba natin? Kaya lang may training, di ba po? Opo, job coaches. Pero pwede namang, let's say, kung hindi pa sa job coaching eksakto, kahit gusto nyo, just a certain part of it, pwede naman natin. Sorry. A certain part of the whole process. Like what? For example, like si Colleen, marunong nag-interview, hindi naman siya nakapag-job coaching program, but nag-internship siya sa amin. Nag-interview siya. We need a lot of people to interview. Pre-employment, not the actual, kasi yung actual talaga interview sa job eh. Yeah. But we have to get to know them kasi we cannot recommend someone that we don't know. Of course. Siyempre, at tayo doon, babalikan kami ng... Tsaka dumadaan na rin po ng makita. Opo, dumadaan na yan. Practice na rin nila yun. Usually kasi, an employer would tell us, okay, I have 5 openings, we'll give 10. Para may choice din yung employer. Kasi pag binigyan mo siya ng 5, parang Yun na yun. pilit, hold up naman to. Paano pag walang pumasok? Hindi ba na tayo papasok? Hindi. Yung ganun. And sinasabi naman namin sa mga job seekers na hindi po rin duman kayo dito. Pag pinasok namin yung bin-apply, automatic trabaho. Hindi. I mean, it's the same for everyone. Lahat naman tayo, di ba? And we even tell parents that. Kasi minsan, they would have the false hope that we don't promise anyway. Yung naman na pag nag-sign up ko sa Dare to Hire Me Now, automatic may trabaho kayo. Hindi ganun yung expectation, may proseso siya, kailangan, kumbaga sabi nyo, equal opportunities for all, o di, we're just leveling the playing field para makapasok tayo, pag nakapasok tayo, and then, but we have to show kung ano kaya natin gawin, hindi nga to awa-awa, hindi pwedeng po rin sabihin, disabled ako, dapat i-hire niyo ako, pakita natin kung anong kaya natin gawin. Bali, Sir Grant, ang meron kayo, manual para sa mga kumpanya, policy para sa mga kumpanya, pero yung gobyerno mismo wala tayo. We're working on it. What do you mean we? Sino Kami. That And other groups, kasi, That for example, I've been talking with some Congress, people in the Congress, Dole, kausap. Kasi ginagawa ko ng dissertation ngayon. Binring up ko na siya eh. And actually ngayon nakikinig sila. They're quite open. I just need to pick up on it. Kasi ngayon, kung nakausap siya, pinapakita ko sila ng pruweba eh. 10 years ago, may congressman sabi niya sa akin, would you like to have an hour before? And nung time na yun, medyo takot pa ako mag-isa akong gumagalaw ng ideas. Pero... Actually, that's what I'm asking for. I was telling them, give me that time. Ako naman dati inaalo, kumatras muna ako. Sabi lang nila, give me that time and I'll prove to them that it works. Sabi ko, because once makita naman nila yung value, why would you say no to this? Well, last week ano ka diba? Si Mayor Rex na sabi. Si Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela. Kasi partner namin ng Valenzuela, ang Valsped. Kasi na nagsabi, sabi niya, and kinuwento niya how we came to his place. Kasi ang tumawag sa akin, mga sped teacher niya. Sumulat na humihingi ng tulong. So, anong mangyayari sa mga estudyante namin? After namin pag-aralin na kung ano dito, ginagastos ng gobyerno, saan pupunta? So, nalaman nila may ginagawa kami, dumating kami doon. Noong una, sabi ni Mayor Rex, hindi kita kailangan, hindi ko kailangan yung programa mo. Kasi, kaya ako nagtayo ng volunteer. Sabi ko, sir, yung tinayo nyo, eskwelahan. Hindi naman po, ano yan eh, hindi naman yung trabahuhan. Lahat ba i-hire nyo sa school na yan? Hindi naman. Sabi ko nandiyan sila, nag-training lang po sila. Sabi ko, the fact na tumawag po sa akin yung mga teachers nyo, ibig sabihin, kailangan nyo kami. And explain to him the system. Nung last week, nung sa inclusive age, sinabi niya, sabi niya, kasi ang audience was people in the government, some people in the government. Especially deaf and sabi niya, lapitan niyo yung mga mayor nyo, lapitan niyo yung mga ano nyo, and tell them all about things that we're doing here, we're developing sa inclusive ed part, sa inclusive workplaces. Sabihin nyo, sabi niya, actually ang words niya is, hindi siya pwedeng tanggihan ng mga politiko. Bakit? Unang-una, sabi niya, una makakabuti siya sa mga tao nila. Pangalawa, makakabuti siya para sa politiko. Sabi niya, imagine mo ako, ngayon lahat ng tao sa Valenzuela tuwa sa akin. Eh alam naman, aminado naman siya nang gumagawa ng trabaho, yung mga teachers niya, tsaka kami. Sabi niya, the best way to get re-elected is to take care of the ones who are most in need. And they are persons with disabilities in a local constituency.
Sabi niya, write to your mayors, approach them, and tell them about all the things we're doing. Sabi niya, na-realize niya yun. Sabi niya, and pero naman ang gobyerno yan eh. So bakit na yung magkakain? Maganda kanyang pananaw. So meron kaming mga moves ngayon, even talking to LGUs. May mga nakalinya po, ngayong parating na April. So ilalatag pa lang, wala. Opo. Kasi, sa yun, sa base may meron silang mga pinropose na, pero mostly kasi yung proposal nila on education eh. Hindi Hindi employment. Hindi, wala. What they're asking me right now is to write it based on the system of project inclusion. Because they want a system. Sige, mag-provide tayo ng batas. Kasi may batas naman talaga. Ibang nakarta eh. Pero paano sistema pagagawin? Saan pupunta? Pag nagsama-sama sila, saan mo dadalhin? Paano i-assess? Sinong gagawa? Sinong gagastos? So they want a system. So that's what they're asking us to do. Can we do a policy based on the system that we're doing and propose it sa Congress? Ngayon po, kaya kinakausap namin ng Dolly, kinakausap namin ng Congress. Sabi niya, maraming kakampi dyan. Pag nalaman lang nila na may sistema pala, kasi wala daw makaisip ng sistema. Wala. Kasi pag nasa, gawa ka ng batas, walang laban yung batas, alam. Actually, for a long time, pinapagawa yung dissertation sa atin on policy. Kaya lang, 5 taon ko rin gumawa ka ng pagkalan. I was wrong at it. Baka kasi kung i-share sa amin para ginagawa ko lang. Ginagawa ko lang basta... Kasi of course, at the end of the day, for it to really go massive, we have to ask the government. I mean, Yes. the private sector can only do So enough, much. so much. Yeah. But to really institutionalize it all over the Philippines and benefit millions of PWDs, gobyerno yan. Actually, nung nagpunta ko ng Australia, and I tried studying, kasi so far, the PWDs, as per large, ang tinignan ko yung mga sa large, ang pinakang gumagalaw, the Australia and Canada. So yung, Canada sa large oo. talaga. So ngayon, yung Canada, hindi ko inabot, nagka-issue ako sa large before. Pero yung Australia, when I was there, isa lang talaga ang leading doon eh, kailangan mo yung gobyerno. Kung wala yung gobyerno, forget it. Kailangan mo yung basbas man lang. Ang mas madali pa nga is go to the local government. Like yung sa Valenzuela. Sabi niya, marami na ngayon naiisip si Mayor. Pwede ito. At kaya niya yun galawin. Kasi yun lang eh. Kaya ang approach namin eh, two-prong. Lapit ka sa LGU, tapos lapit ka rin sa national. Para sabay na nangyayari. Kasi if you wait sa taas lang, bago mangyari yan, bago mag-cascade, matagal yun. Pero kung dito, kahit ba locally, yung ma-influensyahan ka, may nangyayari na kahit pa paano, and then just pull everything together. Actually, yun, kasi, okay, sabi natin, hindi lang tayo dapat may gobyerno. Actually, in the end, kailangan mo lahat eh. Kasi paplantahin mo lang mula edukasyon. Totoo. Kasi hindi mo mapiprepare nang wala doon. Ang problema, gumagalaw lahat ng ahensya mo ng hiwa-hiwalay. Hindi pare-pareho yung tugtog nila. So, hindi ko makarating sa dulo. Issue yan ng NCDA. Dahil dapat nagkukongregate under the National Council for Disability Affairs. Tinatry ko pasukin yung policy meeting ng Ng pangmupas. Pero kailangan ko lumabas kasi nalasabi ko yan. Kasi wala kang time para gawin lahat ito ng nandun ka lang sa lasal. Hindi ka rin patayagan. Opo. Yeah, Masarap. marami kasama, so hindi na wala ng pag-asa. Diba? And kahit kahit ba matagal, slow steps. Small steps. Nakakain nga niya. Parang gusto ko nakaling gawin. Truth. Mag-graduate mo. Sasama kami sa'yo eh. Hindi, point is, maraming faculty yung dasal. I won't miss me. Tapos gusto kong gawin itong nangyayari. Sorry parang tuloy masama Sasama kami sa'yo. Hindi muna kami gagraduate. Kailan kayo natapos? Tagal pa? Wow! Bukas na po. Last day mo na. Actually, go out! Pero masarap siya tutupan at a time like this. Lalo na yung government mo is, I think, open to this right now. Tingin ko susuportahan ko yung government sa that. That's it. Tapos yung nakaupo pa sa DepEd sa pang-open. Professor Briones.
It's a good time. May tanong pa kayo. Kasi meron sila pang kasunod na. Sana nakatulong kami sa inyo. Yes. At asahan namin ang tulong nyo in the future. Yes. Nagsusulat din na nga ako eh. Ano kailangan mo? Tatawagan lang kayo naman, Jim. Bibigay ko na nga eh. Although you can Email go ko to, CV ko. you can go to unilabfoundation.org. There's a volunteer portal there. Click nila. Okay. Tapos sabihin nila for project inclusion. Yung ganun. Kasi each project has a group of volunteers eh. So iba, does therapeutic play, nakikipaglaro sa mga bata, iba-iba. Pero dun sa Unilab Foundation, it's more of events-based volunteering. But for yung mga job coaching, we'll release it dun sa Facebook page ng Unilab Foundation. Kaya ako gustong ipasok sa sistema ng Lasal. Kasi minsan, merong community service, kasi hindi minsan, pero talagang may community service component ang Lasal. Yung lahat ng silabay na nandun. So kesa kung saan ko papuntahin, padala mo na where to na. Diba? Para may pinupunta niyang activities. Tanong mo pa? Crystal G. Okay na po. Okay na daw po. Kung gusto nyo may imbitahan sa inyong mga school, pwede rin para later pag natuturo na kayo ng transition, alam ng mga magulang kung na may patutunguhan ng mga nilang mga anak. Some schools do that. Eh doon din kami nakakuha ng mga tao para sa pool, at the same time even employers, kasi mga magulang nga, may business ako, pwede kong gawin yan. It doesn't matter kung gaano kalaki yung business, kahit maliit lang o malaki. Kahit isa lang, dalawa, doesn't matter, basta makakapag-place. Kung malaki naman. Okay, salamat!